Okay mga kapenyo, dating boksingero na si Hiroki Shino na kapwa Hapon neto ni Naoya Inoue nagbigay po ng komento dito po sa hinahangad-hangad at kinakamit-kamit ng mga Casimero fans na maglaban na nga raw itong si Naoya Inoue at Casimero habang bata pa ito. Wag na nga raw antayin na tumanda itong mga to at saka paglalabanin. Pero dito mga kapenyo, kinontra po ito ng kapwa Hapon neto ni Inoue na kung saan dati pong boksingero itong si Shino. At sinabi nga niya dito mga kapenyo na talagang hindi pa nga raw uubra ang ating kampyon na si Janrel Casimero dito kay Inoue. Naniniwala ba kayo dyan mga kapenyo ko? Kung ako ang tatanungin, hindi po. Dahil sa nakikita ko, mukha talaga natatakot etong si Inoue. Kahit pa anong sabihin ng mga Hapon, hanggat hindi ko po nakikita ang tunay na laban at hindi napapabagsak ni Inoue etong si Casimero, hindi po ako maniniwala sa mga haka lang. So yan mga kapenyo, pakinggan nga natin dito kay Boy Bakal kung ano nga ang report at sinabi nitong ni Shino na dating boksingero. Sa iba pang balita, dating boksingero at trainer ngayon na si Hiroki Shino, isang Japanese, nagbigay ng prediksyon tungkol sa posibleng laban ni Casimero at Inoue. Ayon kay Shino, hindi umano uubra kay Inoue ang estilong ipinakita ni Casimero laban kay Luis Nery. Mahirapan umano si Casimero na makakonekta ng malilinis na suntok dahil sa bilis ng galaw, mahusay na depensa ni Monster Inoue. Gagamitin umano ni Inoue ang kanyang matutulis na jab at mabibilis na footwork upang kontrolin ang laban. Oo, magagamit niya yon, yung mabibilis niyang jab, yung pag-ikot-ikot niya, yung angulo niya, yung alam mo yun, yung haba ng PC niya sa round by round. Pero mga kapenyo, meron pong power punches Si Janrel Casimero, meron po siyang power punches na wala yung mga ibang boksingero na kung saan kaya nga siya naging 3 times world champion. Sa nakikita ko mga kapenyo, ito kasi, etong si Shino, alam naman natin, dating boksingero to, natural sa experience, mas eksperyensado to. Pero hanggat hindi po natin nakikita yung tunay na laban, hindi talaga tayo, ito kasi ano lang prediction lang Kung si Attorney Ed Tolentino nga na talagang batikan na, dati pang nag-aanalisa, nagkakamali, pati yung ibang pro boxer diba? So hindi natin, ito mga ano lang to mga kapenyo hearsay lang to mga salita lang to. Pero mas maganda kasi talaga malaman dyan kung talagang papalag o lalaban na talaga etong si Inoue para magkaalaman. Malaman natin. Kasi si Casimero, handang-handa siya, ready siya, gusto niya talagang labanan. Para at least malaman na natin kung talaga bang papagurin lang ni Inoue si Casimero at hindi kayang pabagsakin. Ngayon kung hindi talaga kayang pabagsakin ni Utol, doon na ako maniniwala na talagang pound for pound king talaga ang isang Naoya Inoue. Kahit pa sumugod at magpakawala ng malalakas na suntok si Casimero, naniniwala ang Japanese na may iwasan lamang ito ni Inoue at hindi makakonekta ng suntok. Ang kanyang prediksyon, unti-unting mapapagod lang umano si Casimero habang pinapaulanan siya ng jab ni Inoue. Pagsapit totoo naman yun, sa bilis ni Inoue, sa totoo lang, mabilis talaga si Inoue. Kaso ang problemahin ni Inoue dito, dahil alam naman natin si Inoue, pag nasusundot ng left hook, bumabagsak po ito. Yung left hook nga, yung kalakasan ni Janrel Casimero Paano pagka kumonekta ito sa mukha ni Inoue? Doon po mababago ang istorya. Boxing po ito. Kahit po gaano kagaling. Isipin nyo nga po, si Manny Pacquiao kay Juan Manuel Marquez, akalain ba natin yun? Lahat tayo akala natin mananalo na si Manny Pacquiao, si Senator Manny dahil bugbog niya na si Marquez Akalain yung nasikwatan. Diba? Boxing po ito, hindi natin masasabi yan. Eman Bacosa, ina-expect natin na mananalo na talaga, na kayang-kaya yung nakalaban niya netong mga nakaraan lang. Ina-expect natin na mananalo. Pero ano nangyari? Natalo siya. Na sinasabi nilang magtataho. So, ito hindi po pwede natin sabihin na talo agad si Janrel Casimero. May power punches po si Janrel Casimero. Kaya nga po kahit anong batiko sa kanya, nakikita nyo naman lagi pa rin nananalo. Kasi nga, talent niya yun. Magaling. Magaling din na boksingero. Kaya pinakamaganda nito, pag match up talaga, paglaban talaga para magkaalaman. umano ng middle round hanggang late rounds, doon na umano matatapos ang laban sa pamamagitan ng knockout pabor kay Monster. Merong punto naman ang pahayag ng Japanese mga boss. Pero sa boxing, marami ang pwedeng mangyari, lalo na may lakas si Casimero. Yes. So paano naman kung makatama ng solid si Casimero? Iindahin ba ito ni Inoue o babagsak siya? Katulad lang ito sa laban ni Marlon Tapales kay Oguni. Sobrang lamang ni Tapales pero natalo kay Oguni. Tulad lang din sa laban ni Eman Bacosa. Inaasahang manalo siya pero 3 beses pinabagsak ni Perez.
Yan ang sinasabi ko mga kapengyo na kung saan hindi talaga natin pwedeng i-predict agad yan. Pwede nating sabihin kasi lahat naman tayo may freedom of speech. Pwede natin sabihin talaga yan pero hindi natin pwedeng i-predict na matatalo na kaagad si General Casimero. So yan mga kapengyo, kung kayo ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito nga sa sinabi nito ni Shino na dating ang pro boxer na coach na po ngayon dito sa Japan na talagang matatalo nga lang daw etong si Casimero dito kay Inoue, lalong-lalo na sa late rounds na pag napagod ng araw ito, yun po yung nakikita niya. So, opinion niya yun, respetuhin natin at syempre may mga kanya-kanya po tayo opinion. Pero ako, kung ako lang tatanungin, mas maganda na maglaban talaga sila para magkaalaman, doon natin malalaman kung talaga bang isang tunay na pound for pound king ang kanilang monster na pinagmamalaki sa Japan. Comment nyo po down below lahat ng mga opinion nyo mga kapatid, babasahin ko po yan.